Magandang araw mga ka-edocs, at welcome pong muli sa ating channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga talakayan araw-araw. At sa mga may gustong bilhin na kahit anong produkto, with big discount, free shipping, place order ready na voucher, puntahan nyo lang yung home ng channel at hanapin ang store. O di, kaya i-click ang more sa description at makita mo na ang mga produkto. Malaking tulong na po yan sa akin at sa inyo din. Kaya tara na. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Ano ang panukala ni Cayetano? Nananawagan si Cayetano na ang lahat ng opisyal sa pambansang antas mula sa Pangulo, Pangalawang Pangulo, Senado at Kongreso ay magbitiw sa posisyon upang magdaos ng isang snap election o agarang halalan para sa isang bagong simula. Idinagdag niya na sa ganitong halalan, hindi dapat maari muling tumakbo ang mga nakaupo ngayon sa susunod na termino. Ibig sabihin, hindi sila kandidato muli sa election cycle na iyon. Ayon sa kanya, layunin nito ang clean slate, pagtatapos sa recycling o paulit-ulit na labas-masok sa politika. Binanggit din niya ang rason na maraming tao ang nawala ng tiwala sa gobyerno at sa mga opisyal nito. Ayon sa ulat ng ABS-CBN, sinabing hindi mangyayari ang panukala sa ilalim ng kasalukuyang saligang batas. Narito ang ilan sa mga posibleng argumento at hamon na tinutukoy ni Makalintal o mga eksperto na maaring ginamit niya o kahalintulad ng pananaw niya. Una, walang batayan sa saligang batas para sa unilateral snap election. Ang 1987 Constitution ng Pilipinas ay hindi naglalaan ng probisyon na nagpapahintulot sa Pangulo o sinuman na basta-basta magsabi ng snap elections sa pambansang sangay. Para maganap ang snap election o ang pagwawakas ng termino ng mga kasalukuyang opisyal, kinakailangan ng legal na proseso tulad ng pagbabago sa saligang batas, constitutional amendment, o people's initiative kung sakali man ay ipatupad ang proseso. Ibig sabihin, hindi maaaring isawalang bahala ang umiiral na saligang batas para lang makamit ang layunin ng snap polling. Pangalawa, hamon sa institusyonal at praktikal na aspekto. Ang COMELEC, Commission on Elections, ay haharap sa malaking hamon kung kailangang magsagawa ng eleksyon sa napakaikling panahon, logistic, pondo, rehistro, mga balota, seguridad, at iba pa. Kailangang may sapat na panahon para sa pag-aayos ng lahat ng kinakailangang hakbang upang matiyak na legal, patas at maayos ang halalan. May mga batas at administratibong proseso na kailangang sundin na hindi basta-basta may iwasan o mapagsiwalat. Pangatlo, panganib sa katatagan ng politika at institusyon. Ang biglaang snap election ay maaring magdulot ng hidwaan sa pagitan ng mga sangay ng gobyerno, lalo na kung may tatagong hidwaan o kapangyarihang titigil. Maaring magdulot ito ng kawalan ng katiyakan sa pamahalaan sa gitna ng transisyon. Hal, sino ang may mandato? Paano tatakbo ang gobyerno sa panahon ng paghahanda? Maaring gamiting panakip o instrumento ang panukalang ito para sa politika kaysa sa tunay na reforma. Pang-apat, pagtitiwala sa proseso versus tiyagang legalidad. Kahit idealistikong panawagan ang gawin ng snap election bilang bagong simula, hindi ito magiging makatwiran kung sasabayan ng paglabag sa saligang batas. Ang lipunan at mamamayan ay kailangang masiguro na anumang pagbabago ay makakonstitusyon at hindi labag sa prinsipyo ng demokrasya. Buod sa Tagalog, sa madaling salita, si Cayetano ay nagmumungkahi ng mabilisang halalan upang linisin ang sistema at mabawi ang tiwala ng mga tao. Pero ayon kay Atin Ater Makalintal at iba pang eksperto, hindi ito practical o legal sa ilalim ng kasalukuyang saligang batas. Para maganap ang ganitong uri ng election, kinakailangan ng prosesong konstitusyonal at legal na batayan, hindi pwedeng balewalain ang nakasaad sa saligang batas. Mga ka-edocs, muling naging usap-usapan ang panawagan ni Senador Alan Peter Cayetano para sa isang ideya na sa unang tingin ay tila makabago at makabayan. Ngunit kapag sinuri sa mata ng batas at ng saligang batas, nagiging malinaw na ito ay isang masalimuot, delikado at halos imposibleng mungkahi. Konteksto ng panukala. Ayon kay Cayetano, kailangan na raw ng bansa ng isang bagong simula, isang pagkakataon para burahin ang lumang sistema at muling pumili ng mga bagong pinuno, mula Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga senador hanggang mga kongresista. Sabi pa niya, kung ayaw na ng mga tao sa amin, sabay-sabay tayong bumaba at huwag na rin tayong tumakbo muli. Maganda sa pandinig. Isang ideya ng shared sacrifice, sama-samang pagbibitiw para bigyan daan ang panibagong pamahalaan.
Pero sa likod ng magarang pananalita, marami ang nagsasabing ito ay labag sa saligang batas at posibleng magbukas ng pinto sa krisis pampolitika na lalong makakasira sa tiwala ng taumbayan. Punto ni Attorney Macalintal. Isa sa mga unang nagsalita hinggil dito ay si Attorney Romulo Macalintal, isang kilalang election lawyer. Ayon sa kanya, hindi basta pwedeng magkaroon ng snap election sa ilalim ng kasalukuyang konstitusyon. Ang dahilan? Walang probisyon sa 1987 Constitution na nagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo, sa Kongreso, o sa sinumang opisyal upang basta na lang magpatawag ng halalan bago matapos ang kanilang termino. Tanging sa ilalim ng isang constitutional amendment o charter change ito maaring pag-usapan. Ibig sabihin, kailangang baguhin muna ang mismong saligang batas, isang proseso na mahaba, komplikado at nangangailangan ng malawak na suporta mula sa mamamayan. Ang konstitusyon bilang saligan ng demokrasya. Ang ating 1987 Constitution ay bunga ng karanasan sa diktadura, kaya't bawat probisyon nito ay sinadya upang protektahan ang mamamayan laban sa biglaang pag-ikot ng kapangyarihan. Ang ideya ng snap election, lalo na kung ito ay manggagaling sa mga nakaupo sa poder, ay maaring magbigay ng impresyong politikal na maniobra sa halip na tunay na reforma. Kapag ginamit ang ideyang ito ng walang legal na basehan, maaari itong magdulot ng paglabag sa prinsipyo ng rule of law. Sa ilalim ng ating sistema, hindi pwedeng basta-basta baguhin ang takbo ng demokrasya dahil lang sa panawagan ng iilan. May proseso, may limitasyon at higit sa lahat may taong dapat magpasya, ang mamamayan. Kung titingnan mula sa mata ng mga karaniwang Pilipino, ang panukala ay tila kaakit-akit. Sino ba naman ang hindi gusto ng pagbabago, lalo na kung sawang-sawa na sa kaguluhan, katiwalian at mabagal na serbisyo? Ngunit ang tanong, ang pagbabago ba ay kailangang isagawa sa labas ng batas? O dapat ito ay itaguyod sa loob ng batas, gamit ang mga paraang itinakda ng konstitusyon? Ang kapangyarihan ng mamamayan ay nakaugat sa batas at balota, hindi sa emosyon o sa panandaliang sigaw ng mga politiko. Kung gagamitin natin ang salitang snap election bilang panlunas sa lahat ng problema, pero wala itong legal na ugat, para tayong nagtatanim ng bini sa buhangin. Maganda sa umpisa, pero walang tibay sa dulo. Ang sinabi ni Attorney Macalintal ay paalala na ang tunay na pagbabago ay hindi kailangang labag sa batas. Ang reforma ay dapat magsimula sa pagsunod sa proseso, dahil kung ang mismong leader na nananawagan ng pagbabago ay handang ipagsawalang bahala ang konstitusyon, paano pa natin aasahan na igagalang nila ito kapag sila na ang muling nakaupo? Ang panawagan ni Cayetano ay maaring may mabuting hangarin. Isang pagnanais na magising ang bansa mula sa pagkadismaya. Ngunit sa larangan ng batas at demokrasya, hindi sapat ang mabuting hangarin. Ang tanong ay laging ito, makatarungan ba, makatuwiran ba, at ayon ba sa konstitusyon? Kung tunay nating mahal ang bayan, dapat nating pahalagahan ang mga haliging bumubuo rito, at sa tuktok na ngayon ay ang ating saligang batas. Sa huli, hindi masama ang manawagan ng pagbabago. Pero sa isang bansang demokratiko, ang tunay na pagbabago ay dumaraan sa batas, hindi sa shortcut. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa mamamayan, at ang pinakamabisang paraan upang ipakita ito ay sa tamang oras, sa tamang proseso, at sa loob ng batas. Kung may snap election, dapat ba ring may snap desisyon ang taumbayan o baka naman snap out of it muna bago bumoto? Ano sa tingin mo? Dapat bang seryosohin ang panukala ni Cayetano? Ipahayag ang iyong saloobin sa comments. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share nito sa iyong mga kaibigan. At ito ang Edox DC na nagsasabing sa bawat panahon at pagkakataon sa katotohanan dapat nakatuon. Hanggang sa muli, paalam.